spreader of the truth. Magandang araw po sa inyo mga kaibigan at mga kababayan. Kami po ay bumabati po kasama ng aking kapatid ng isang mapagpalang araw po sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. At sa oras po ito, pag-usapan natin kapatid ang tungkol sa kasulatan. Yan ang aking sinabi sa kanila, sa ating sinasabi na wala ibang tayong ituturo dito maliban sa Biblia. At sa oras ito, pag-usapan natin kapatid ay yung tanong na pinahintulutan ba ng Diyos na ang mga babae ay magturo, ni mangaral at magkaroon ng pamumuno sa iglesia? Kasi kung makikita natin kapatid, maraming mga sekta o organisasyon na nagpapahintulot ng mga babae na mamuno sa iglesia at mangaral at magturo sa iglesia. Ano ba ang sinasabi dito ng kasulatan regarding dito? Pinahintulutan ba ng Diyos na ang babae ay mangaral, magturo at magkaroon ng pamumuno sa iglesia o hindi? So, ang sagot dyan, Evangelist Alan, ay hindi. Bakit naman hindi kapatid? Ano yung batayan mo? Bakit mo nasabi na hindi ipinahintulot sa babae na mangaral at magturo at mamuno sa iglesia? Kasi batay po sa sinasabi ng kasulatan sa Biblia, nasusulat sa unang Korinto chapter 14 verse 34 to 35. Ang sabi dito, Evangelist Alan, ang mga babae ay magsitahimik sa mga iglesia sapagkat sila'y walang kapahintulutan magsalita, kundi sila'y pasakop gaya naman ang sinasabi ng kautusan. At kung ibig nilang malaman ang anumang bagay, magtanong sila sa kanilang asawa sa bahay, sapagkat mahalay ng isang babae ay magsalita sa iglesia. So yun ang sinasabi ng kasulatan, Evangelist Alan, magsitahimik sa mga iglesia ang mga babae. Hindi lang dito sinabing isang babae, kundi mga babae. So ang ina-address dito, lahat ng kababaihan na mananampalataya ay magsitahimik sa iglesia. Ibig sabihin na magsitahimik, Evangelist Alan, hindi naman ito yung hindi ka na magsasalita. Hindi naman ito yung pag may tao na dumating, hindi ka na mag-approach, hindi ka na pwedeng mag-song leader, hindi ka na pwedeng mag-testimony. Kundi ang ibig sabihin nito, Evangelist Alan, magsitahimik, ibig sabihin, huwag kang magturo sa lalaki. Huwag kang, magpasakop ka sa lalaki. At kung meron ka mang ibig itanong sa mga usaping iglesia, ay itanong mo sa iyong asawa pag uwi mo sa bahay. Kumbaga kapatid, ang sinasabi dyan na hindi sa kanila pinahintulot yung pagsalita, ibig sabihin, wala silang kapahintulutan na magturo at mangaral sa iglesia. Amen. At sabi mo nga, sabi ng kasulatan, at kung may ibig silang malaman tungkol sa Panginoon, yan ba yung pinag-uusapan natin sa iglesia, di ba? Ang kaligtasan. Amen. So sabi dyan ng kasulatan, sabi mo kanina, pag-uwi pa sa bahay, magtanong sa mga asawa nila. Ginagamit kasi ito, Evangelist, ng ibang mga ngaral. Ito daw ay sa Korinto lang daw. Hindi ito sa Korinto lang. Kasi ang sabi dito, specific na binabanggit na mga babae. Saka sabi niya dyan, sa mga iglesia. Sa Apostol Pablo. Tapos makita mo dyan kapatid, sa mga iglesia. So nangangalugan, hindi lang isang iglesia, hindi lang iglesia sa Korinto, kundi pag mga lahat ng iglesia. Amen. At sabi pa nga ng Apostol Pablo, may talata pa nga na gaya ng sinasabi ng kautusan. So kahit doon sa kautusan pa, ay huwag gayahin ng iglesia. Ay gayahin ng iglesia na ang babae magsitahimik. So gaya na magsitahimik ang mga babae sa iglesia, gaya naman ng sinasabi ng kautusan. Kumbaga dyan kapatid, kung sasabihin natin sa Korinto lang yan, ang utos pa lang ng Panginoon sa mga taga-Korinto lang. Ay hindi pwedeng mangyari. Hindi maaari, kundi lahat. Kundi lahat. Ang iglesia tumutukoy hindi lamang sa isang Korinto, kundi sa lahat ng iglesia. Amen. Kasi nga, kumbaga kapatid, ang iglesia, ang utos ng Panginoon ay para sa lahat. Kapatid, matanong ko lang, ang iglesia ba ay binubuo lamang ba ng babae o may mga lalaki din dyan? Yan ang ibig sabihin ng iglesia. So, dito muna tayo ng ano ba ibig sabihin ng iglesia? Evangelist, mga kababayan, mga kaibigan, mga tagapakinig, ang iglesia po, ito yung mga tao na pinagsama-sama na sumampalataya sa Diyos. Una, nagsisi
nabautismuhan sa tubig sa pangalan ng Panginoong Kristo at tumanggap ng Banal na Espiritu. Sa madaling sabi, ito yung mga Kristiyano. So, yun ang iglesia. At ngayon, binubuo ng lalaki at ng babae ang iglesia. So, yun ang sagot ng Evangelist. At ang utos ni Apostol Pablo, maging ang Panginoon, mababasa natin sa unang Timoteo, chapter 2, verse 11 to 12, sabi dito Evangelist Alan, patungkol sa mga babae. Unang Timoteo chapter 2 verse 11 to 12, ang mga babae mag-aral na tumahimik na may buong pagpapasakop. Ngunit hindi ko pinahintulot na ang mga babae magturo ni magkaroon ng pamumuno sa lalaki kundi tumahimik. Ito Evangelist Alan, usapang iglesia to. Kagaya nga ng binanggit natin sa kanina o binasa natin kanina doon sa unang Korinto chapter 14 verse 34 to 35 na ang mga babae magsitahimik sa mga iglesia. Pasakop sa lalaki. Walang kapahintulutan magturo, sabi ng Apostol Pablo. O hindi niya pinapahintulong magturo sa iglesia sapagkat ang sabi nga ng kasulatan, hindi si Adan ang unang nadaya, kundi si Eva. Yun yung ni Apostol. Kumbaga, ito yung pinakang rason o dahilan kung bakit sinabi ng Apostol Pablo sa kanyang sulat sa Korinto na hindi niya ipinahintulot na magsalita kasi nga po, sabi mo kanina, ang iglesia hindi lamang binubuo ng babae kundi may mga lalaki. So yun ang dahilan kung bakit hindi sila pinahintulutan magsalita o magturo. Kasi nga sa iglesia ay binubuo lamang po ng babae at lalaki at meron diyang lalaki. Kaya nga po kung ang mga babae po ay mangangaral at magtuturo, susuway na sila sa utos. Kasi ang utos sa kanila, wala silang kapahintulutan magturo ni mamuno sa iglesia. Ay kung mamumuno sila sa iglesia, nasuway na nilang utos ng Panginoon. At pangalawa, yung utos. At ang sabi ko kanina, sa Corinto 35, kung ibig silang malaman, ang sabi ng kapatid? Magtanong sila sa kanilang mga asawa pag uwi nila sa bahay nila. Yan, sapagkat mahalay na o kahiyahiya na sa kanila ang magsalita sa iglesia. Ngayon mga kaibigan at mga kababayan at kapatid, sasabihin ng ilan, sino ba nag-utos siya? Kasi may narinig akong argumento sa akin, nakipag-argue sa akin. Sabi niya, sino ba yung nag-utos dyan? Ang Diyos ba? O sa Apostol Pablo? Ano ba yung sinasabi ng kasulatan? Ganito yung Evangelist Alan. Ang Panginoon mismo nag-utos. At ang Panginoon, ibinigay niya lang yung utos niya kay Pablo para ipatupad ni Apostol Pablo. Dahil Evangelist Alan, sabi nga ng Apostol Pablo, ang mga utos na binabanggit niya ay pawang sa pag-utos ng Panginoon. So pag sinabing pawang, ito ay nangangahulugan na puro o mga utos ng Panginoon. So kapatid, mas mabuti na basahin natin. Baka sabihin naman nila, naghahaka-haka tayo, nagsasarili naman tayo ng talata. Basahin natin, babasahin ko sa unang Korinto 14 at versikulo 37. Sabi dito kapatid, kung iniisip nino man na siya'y propeta o ayon sa Espiritu, ay kilalanan niya ang bagay na ito na sa inyo isinusulat ko na pawang utos ng Panginoon. Amen. So yun, mga pawang utos talaga ng Panginoon. Yung binabanggit. Ibig sabihin nga, ulitin ko, yung pawang ay mga utos o mga purong utos ng Panginoon na binigay niya kay Apostol Pablo para ipatupad sa iglesia. Amen. At sabi pa nga dyan, kung nag-aakala na siya propeta, ay kilalanin niya yung mga utos. Ibig sabihin, hindi i-bypass yung utos ng Panginoon na binigay kay Pablo na ipinapatupad ni Pablo sa iglesia. Dahil yun ay mula sa Panginoon, Evangelist Alan. So ito, Evangelist Alan, dumako naman tayo dun sa tanong na bakit may mga mangangaral o tagapagturo at merong organisasyon na ipinahintulutan nila na ang mga babae mangaral, magturo at mamuno sa iglesia, samantalang hindi nga sinasang-ayunan ng banal na kasulatan. Ganyan kapatid, at ganito mga kaibigan at mga kababayan, dahil nga mga tagapagturo, meron din po silang mga talata na ginagamit na basehan o batayan para mapatibay nila na pwede na mangaral, magturo at mamuno ang babae sa iglesia. Mas mabuti kapatid na basahin natin upang sa ganon makita natin at marinig ng ating tagapanood kung ano yung mga talatang ginagamit din ng mga mangaral o tagapagturo o organisasyon
regarding dito. Unang-una, ganito ang ating mababasa. Roma 16:1. Sabi dito, ipinagtatagubilin ko sa inyo si Pebi, na ating kapatid na babae, na lingkod sa iglesia na nasa Kinkreya. Batiin ninyo si Preska at si Aquila, na aking kamanggagawa kay Kristo Jesus, na mababasa naman natin sa aklat ng Roma 16:3 at sa aklat ng mga awit kapitulo 68 at kapitulo 11. Ganito ang ating mababasa, nagbigay ng salita ang Panginoon, ang mga babae na naghahayag ng mga balita ay malaking hukbo. At ito pa, basahin pa natin sa aklat ng mga gawa kapitulo 2 versikulo 17 at 18. Sabi dito, at mangyayari sa huling araw, sabi ng Diyos, na ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman, at ang inyong mga anak na lalaki at babae ay manghuhula, at ang inyong mga binata ay makakakita ng mga pangitain, ang inyong mga matatanda ay magsisipanaginip ng mga panaginip, oot sa aking mga lingkod na lalaki at sa aking lingkod na babae. Sa araw na yaon, ibubuhos ko ang aking espiritu at magsisipanghula sila. At sa aklat ng Galacia, kapitulo 3, versikulo 28, sabi dito, walang magiging Hudyo o Griego man, walang magiging alipin o Malaya man, walang magiging lalaki o babae man, sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. Na kung makikita natin, kapatid, sa mga talatang aking binasa, wala tayong nabasa ni isang mga talata na nagsasabi na ang mga babae pwedeng mangaral, pwedeng magturo, at pwedeng mamuno sa iglesia. Ang katunayan, yun ang ating mababasa. Maya, isa-isayin natin, kapatid. Ito na muna. Sa aklat ng mga awit, kapitulo 68 at versikulo 11, ganito ang ating mababasa. Nagbibigay ng salita ang Panginoon, ang mga babae na naghahayag ng balita ay malaking hukbo. Kung makikita natin, kapatid, sa wikang Tagalog, parang pwede. Kasi nga, sabi doon, ang mga babae na naghahayag ng mabuting balita ay malaking hukbo. Tingnan natin sa wikang Ingles, kung yun ba, kapatid at kaibigan, mga kababayan, ang sinasabi ng kasulatan. Ganito po ang ating mababasa. Sabi dito, the Lord gave the word. Great was the company of those that published it. Kumbaga sa Tagalog, kapatid, ito. Ang Panginoon ay nagbigay ng salita. Dakila ang pulutong ng mga naglalathala nito. Yun ang pagkakasalin sa wikang Tagalog. At kung mababasa natin sa wikang English, wala dyan sinabi na babae o girl, kundi sinabi, great was the company, hindi sabi, great was the girl na nagdadala ng kanyang salita, kundi sabi doon, dakila ang pulutong ng mga naglalathala nito. Yun ang sabi dyan. So, mas mabuti, kapatid, na ibuid na natin yan, laktawan na natin, sapagkat wala naman dyan sinasabi. At ito pa, sa Joel 2:28-19, mababasa natin sa aklat ng mga gawa, 2:17-18, kasi nga yung aklat ng mga gawa, kapatid, yun ay hula ni Propeta Joel. Nasabi doon na ibubuhos ng Diyos at kanyang espiritu sa lahat ng laman, at ang mga babae at ang lalaki ay manguhula. Sabi doon, kapatid, manguhula. May nabasa ba tayo doon, kapatid, na mangangaral? Wala, evangelist. Kaya kung makikita natin, manguhula. Dating sa panghula, wala tayong tutol dyan. Dahil nga sinabi ng kasulatan na mayroong manguhula. So, may mga propetisa. Kapatid, ano ba ang trabaho ng propetisa bago tayo mag-jump sa panibagong? Ganito yan. Yung sinabi sa Joel, muna magsisipang hula ang mga babae, mga lalaki. So, ano yung evangelist Alan? Pag sinabi kasi manguhula, ito yung mga propeta. Kumbaga, ang propeta, ito yung nagsasalita lang ng mangyayari sa hinaharap na binigay ng Diyos sa kanila, ni-reveal sa kanila ng Diyos. Ang propeta din ay ito yung sinasabi ng mga taga-kita. So yun yung trabaho ko ng propeta. Kumbaga, kapatid, sa mga nangangaral, ng salita ng Panginoon. Amen. Kumbaga, kapatid, sila yung direktang kausap mismo ng Diyos. Kumbaga, halimbawa ako propeta, ito, kapatid, para maunawa nila,
Ito mga kaibigan at mga kababayan, halimbawa ako isang propeta. Nakipag-usap ang Diyos sa akin at sabi mo, halimbawa ito na lang, kasi nagpahayag ang Panginoon dahil may gusto ko parating sa iyo kapatid. Sabi niya, sabi sa akin ng Diyos, halimbawa wala ako propeta, hindi ako propeta, kundi halimbawa lang. Sabi ng Diyos, sabi sa akin ng Diyos, puntahan mo si Jaman na yung kapatid sapagkat nakita ko na sa huli ay mapapahamak siya kung ipagpapatuloy niya ang ganito ganyan. E dahil gagawin ko naman, i-relay ko sa iyo. Mapapalala. Kapatid, may sinabi ang Panginoon sa akin. Ganito ang pinasasabi ng Diyos. Amen. Na nakita ng Diyos na ikapapahamak ko yung bagay na yun kung patuloy mo igagawa. So ang sabi ng Panginoon, maliban na layuan mo yan, mamamatay ka nga. Kumaga, yun po mga kaibigan at mga kababayan, ang ibig sabihin o trabaho mismo ng propeta. Amen. Hindi naman siya nangaral o nangangaral. Now kapatid, sabi doon sa Gawa 2:17-18, ang mga babae at lalaki ay manguhula, di ba? Hindi naman sinabi mangaral. So kapatid, laktawan na natin. At yung kapatid, tingnan natin sa Galatia 3:28. Basahin ko kapatid at yung sabihin, ano bang ibig sabihin dito ni Apostol Pablo sa aklat ng Galatia 3:28. Basahin ko ulit ha. Walang magiging Hudyo o Griego man, walang magiging alipin o malaya man, walang magiging lalaki o babae man, sapagkat kayong lahat ay isa kay Kristo Jesus. So ang tinto ko dyan, Evangelist Alan, sa Galatia chapter 3 verse 28, yun nga ang kaligtasan. Pero hindi doon sinasabi na ang babae ay may authority ng mangaral, magturo, mamuno sa lalaki o sa isang iglesia. Hindi yung tumutukoy doon kasi nga babanggain niya yung talata na sinasabi ni Apostol Pablo sa unang Korinto chapter 14 verse 34 to 35 at yung unang Timoteo chapter 2 verse 11. So babanggain, hindi pwede mag-conflict Evangelist Alan dahil nga may utos na sa iglesia ng babae magsitahimik, magpasakop sa kanilang mga asawa. So yun ang ibig sabihin niya. Wala nang pinagkaibang babae at ang lalaki doon. Pero hindi talaga siya tumutukoy sa authority. Amen. Kasi nga kapatid, o sa position man. Kasi nga, malinaw ang sinabi mo kanina na marami na tayong babanggay talata. So ibig sabihin, yung Galatia 3:28 kapatid, ito ay tumutukoy sa kaligtasan. Amen. Nang ibig sabihin dito na ang Diyos ay hindi na nagtatangi pa pagdating sa kung sino ang gusto niyang iligtas. Amen. Wala nang Hudyo o Hintil, wala nang Hudyo o Griego, wala nang alipin o malaya, wala nang babae ni lalaki. Sapagkat yung lahat ay isa. Kapatid, kung makikita mo dyan, hindi sinabi dyan ni Apostol Pablo na kayong lahat ay mangangaral kay Kristo Jesus. Amen. Ang sabi niya, kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. Kaya nga hindi maaari. Tapos sabi mo pa na sabi ng kasulatan na sinabi ni Apostol Pablo na ang mga babae ay pasakop sa kanya-kanyang asawang babae ay lalaki sa lahat ng mga bagay. So, kukontray na kapatid, tama po? Hindi sila maaaring mag-conflict. At yung sabi pa ni Apostol Pablo na ang ulo ng babae ay ang lalaki. Kukontray na naman. At ito pa kapatid, tingnan natin sa mga circumstantial evidence. Nang humirang ba ang Panginoon ng 12 alagad o apostol, may napahalo bang ni isang babae? Wala. Kung sasabihin natin na pantay na ito sa Galatia 3:28, bakit doon nang humirang ang Panginoon kung totoo na yun nga ang tamang unawa na hindi na nagtatangi ang Panginoon na ito'y tumutukoy na lahat na talaga pantay-pantay na, mapalalaki man o babae, bakit doon na lang 12 lipi na 12 alagad? Di ba nga kapatid, kapag patas, dapat baga hati, 6 na lalaki at 6 na babae. Dapat maging ganun. Kaso wala Ito mga kapatid, mapapaniwala sana tayo kung isa lang na babae sana kung may napahalo man lamang ni isang babae na maging apostol, di ba wala? At ito pa kapatid, nang humirang ang Panginoon ng 70 mga mangaral para ipangaral ang ebanghelyo sa 12 lipi ni Israel, may napahalo pang isang babae doon? Wala. Di ba dapat pag 70 mangaral kung pantay na, patas talaga, dapat 35. 35 na lalaki at 35 na babae. Kaso hindi Saka ito pa, kahit isa na lang sana kapatid, kung totoo
na talagang pantay ng babae at lalaki. Kahit isa lang sana, kung meron lang sana kapatid, tututulan ba natin na ang babae ay mangarap mamuno sa iglesia? Hindi ba? Amen. Kapatid, kung titingnan natin ang kasulatan, ano ba yung requirements o criteria na ibinigay ng Apostol Pablo para maging obispo? So, pakibasa ng Evangelist Alan sa unang Timoteo chapter 3 verse 1 to 4. Ganito po ang ating mababasa. Tapat ang pasabi, kung ang sino man ay magsisikap na maging obispo, ay mabuting gawa ang ninanasa. Datapwat nga na ang obispo ay walang kapintasan, asawa ng isang babae lamang. Amen. So, doon tayo mag-focus sa sinasabing asawa ng isang babae lamang. Yung nais maging obispo. Wala dyan sinabi na bukod sa asawa ng isang babae lamang, asawa din siya ng isang lalaki lamang. Kundi asawa ng isang babae lamang. Kumbaga, specific na tinutukoy dito, yung lalaki lamang. Amen. Ang dapat magnais na maging obispo. So, yun yung sagot dyan, Evangelist Alan. At sa Tito, sabi din doon sa Tito, sabi ni Apostol Pablo, basahin ko na yung kapatid. Sabi dito, sapagkat dapat na ang obispo ay walang kapintasan, palibasa siya'y katiwala ng Diyos. At kung ang sino man ay walang kapintasan, asawa ng isang babae lamang. Amen. Asawa Kumbaga, ng isang babae lamang. di man sinabi dyan na dapat ang obispo ay asawa ng isang lalaki lamang, kundi asawa ng isang babae lamang. Kapatid, dito pa lang makikita na natin na sa criteria pa lang, sa mga circumstantial evidence na nagpapakita na wala talaga. Wala talaga. Na kumbaga tinawag man lang na mangaral maging apostol, walang apostola Amen. na babae na hinira ang Panginoon. At nung 70, wala din yung criteria na ibinigay ni Apostol Pablo, hindi din para sa mga babae, kundi para sa mga lalaki. Ngayon, punta natin kapatid yung sinabi doon sa mga talatang ginagamit na lidawin natin, ano ba yung ibig sabihin doon sa sinabi ni Apostol Pablo sa aklat ng Roma Kapitulo 16:1. Ang sabi din kasi dito na ipinagtatagubilin ko sa inyo si Pebi na ating kapatid na babae na lingkod sa iglesia na nasa Quincrea. Ano bang ibig sabihin ng lingkod? Ang lingkod, pag sinabing lingkod, hindi natin pwedeng sabihin na basta lingkod, mangangaral na. Amen. Kundi ang lingkod, ito yung pagsunod o sumusunod sa Diyos o sumusunod sa mga utos ng Diyos. Doon natin pwedeng ma-address na siya lingkod. Pero hindi siya talaga totally basta lingkod ka, mangangaral ka na. Kumbaga So kapatid, yun yung tutukoy ng Evangelist Alan. amen. Kumbaga kapatid, sino man ang sumampalataya, sino man ang tumanggap sa Panginoon, mapalalaki man o babae, Automatic lingkod. yan, amen. So yun po ang ibig sabihin, tsaka sinabi ko kapatid na pagka sinabi bang tagapaglingkod, ito'y tumutukoy bagad sa mga ngaral, hindi po. Marami naman Hindi. ibig sabihin ng tagapaglingkod, di ba Amen. kapatid? Amen. Sumusunod. Basta sumusunod. Yun ang pinaka-sentro, Oo, sumusunod. yan ang sentro dyan. Yung Amen. sumusunod sa kanyang mga utos. Ito pa, sa Roma 16:3, sabi dyan mga kapatid, batiin ninyo si Prisca at Aquila na aking kapwa kamanggagawa kay Kristo Jesus. Kung makikita natin mga kapatid, pagka sinabi pong kapwa manggagawa, hindi po ito agad tumutukoy sa pangaral. Gaya ng sinabi mo kanina kapatid, na pagka sinabi bang tagapaglingkod, tumutukoy na agad sa mga ngaral. Hindi po. So, ibig sabihin po ng kamanggagawa, ibig po sabihin, kapwa katulong, kapwa trabahador. Hindi ibig sabihin na kamanggagawa ay tumutukoy na agad sa pangangaral at pagtuturo. Parang ganito lang kaibigan, mga kababayan. Halimbawa kapatid, bigyan natin sila. Halimbawa sa construction. Sa construction ba kapatid, binubuo lamang ba dyan ng mason? Iba-iba. May labor, May labor. may mason, May mason. may foreman, may foreman, may engineer, Yung lintino. Tapos may ano pa, may karpintero. may karpentero. Hindi lahat steelman. Hindi lahat electrician. Kumbaga, iisang kumpanya sila, matatawag silang kapwa kamanggagawa kasi nga nasa isa silang kumpanya. Parang ako, halimbawa, tinanong ko kapatid, ano bang trabaho mo? Ay, ako yung electrician dyan. Ay, yung kapatid ba, anong trabaho? Dyan ba pumapasok ang kapatid mo? Ay, oo kapatid, kapwa ko kamanggagawa. Ang ano niya, trabaho niya, steelman. Steelman. So, ibig sabihin kapatid,
na ito ay tumutukoy na pagka sino man katrabaho mo sa isang kumpanya, matatawag kang kapwa kamanggagawa kasi nga isang kumpanya kayo ng pinagpapasukan o pinagtatrabahunan. Amen. Kaya nga sa pagdating sa kapwa manggagawa, ito ay tumutukoy, kapatid ko, sa iglesia. Ito po ay hindi agad tumutukoy sa pangangaral. Ang pagtulong, kapwa kamanggagawa, yung pananalangin, kamanggagawa yan. Amen. Yung pagbibigay, panghuhula, mga trabahador yun, yung mga tagapaglingkod o mga kapwa kamanggagawa ni Apostol Pablo. Kumbaga, kung sa ibang ano pa mga kapatid, kung sinabi dyan na batiin ninyo si Prisca at si Aquila na aking kapwa kamanggagawa, marahil ito ay tumutok sa ibang gawain. Basta anumang bagay na may kinalaman sa paglilingkod sa Diyos, ay lagi, ito ay matatawag na kamanggagawa o paglilingkod sa Diyos. Amen. At yung ginamit nila sa Gawa 18:26, ito'y panlalansi, kapatid. Hindi dyan pinaniwanag nila kung sino talaga dyan na nagturo kay Apolos. Basahin ko, kapatid, dito sa 18:26. Sabi dito kasi, at siya'y nagpasimulang magsalita ng buong tapang sa sinagoga, datapwat nang siya'y marinig ni Priscilla at ni Aquila, ay kanilang isinama siya at isinaysay sa kanya ang daan ng Panginoon ng lalong maingat. Ako po ay sumasampalataya, kapatid, at naniniwala na ang nagsalita dito, hindi po si Priscilla. Amen. Hindi po si Priscilla ang nagturo kay Apolos, Amen. kundi si Aquila. Amen. Kasi nga may utos at alam ni Aquila na ang utos sa mga babae ay pasakop. At alam ni Priscilla, kapatid, na ang utos sa kanya ay huwag magturo at Amen. huwag pamunuan ng lalaki. Amen. At ang utos na alam niya ni Priscilla na ang utos sa kanya, utos sa mga babae, na sila'y pasakop sa kanya-kanyang asawang babae. Amen. Kaya ako naniniwala, kapatid, na sa aklat na mga Gawa 18:26 ay nagturo dito si Aquila, hindi si Priscilla, dahil nga may utos. At kapag ginawa yun ni Priscilla, ay may susalungatin na siyang utos. At alam naman natin, kapatid, mula pa sa lumang tipan, utos na yan nang nagkasala. Di ba nagkasala sila Adan at Eva? Oh, Ang sabi, magpapainuod ang babae sa lalaki. Oo. Tapos, magiging Panginoon niya ang lalaki. Oo. Kaya nga makikita natin, kapatid, dito na wala tayong makikita na merong babae na mangaral o tagapagturo at namumuno sa iglesia. Wala tayong nabasa. At ang nabasa natin, kapatid, yung sinabi ni Apostol Pablo kanina na sila'y walang kapahintulutang magsalita ni magturo sa iglesia kundi pasakop. Kapatid, for the last time, tatanong kita, dito tayo magtatapos. Tutol ka ba na ang babae ay mangaral at magturo? Ko dyan, Evangelist Alan, hindi. Kung ang isang babae magtuturo, mamumuno, mangangaral sa kapwa niya mga babae, pwede yun. Pero pagdating sa usapang iglesia, hindi pwede dahil nga may utos sa kanila, napasakop sila sa kanilang mga asawa, at mahalay ang isang babae o kahiyaya ang isang babae na magsalita sa isang iglesia. Amen. O magturo sa isang iglesia. Dahil nga ang iglesia ay binubuo ng lalaki at ng babae. Amen. So yun ang sagot ko doon, Evangelist Alan. Kapatid, masama ba? May magtanong sa atin, masama ba ang mangaral? Hindi, Evangelist Alan. Dahil malinaw naman siya sabi ng kasulatan sa 52 verse 7 o 57 verse 2. Anong pagkaganda sa isang bayan na may nagdadala ng mabuting balita at ipinahahayag ang paghahari ng Panginoon. So, ibig sabihin, anong pagkaganda ng may mga nangangaral? Ang sabi pa nga ng Apostol Pablo, hindi ko ikinakahiya ang Ebanghelyo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos ay kaliligtas na mga unang-una sa Hudyo, sa Griego at sa mga Hintil. Pero, Evangelist Alan, mapapasama ito o hindi mapapabuti kung nagawa natin yung hindi naman iniutos sa atin at may sinasalungat tayong utos, kagaya niya sinasabi na ang babae ay magpasakop at walang kapahintulutan magturo, mangaral sa lalaki o sa kanyang asawa. So, nagiging masama sinasabing pangangaral. Totally, napakaganda yung mangaral po tayo ng salita ng Panginoon.
ang sa madaling sabi, wag lang natin kunin yung utos na hindi para sa atin. Yan, amen. Yan yung sagot ko sa tanong mo. At sinasang-iyon ng kapatid, sinasang-iyon kita sa iyong sagot kasi nga, sa malino naman sinabi ng kasulatan, hindi tayo magkakasala kung walang pagsalangsang. Amen. At tayo ay magkakasala lamang kapag may sinasalangsang sa tayong utos. Ngayon, doon pa lang po sa mga circumstantial evidence na binigay po namin ni kapatid, wala po tayong nabasa na pwede pong mangaral at magturo at mamuno sa iglesia. Alalahanin po natin mga kaibigan at mga kababayan, ang lagi namin sinasabi po dito sa iglesia, again, ang babae po ay pwede mangaral at magturo sa kapwa babae. Amen. Pero kapag sa iglesia na ay hindi na, kasi nga po may sasanugatin na siyang utos. Amen. At dahil nga po, ulit-ulitin po namin, ang iglesia ay hindi lamang po binubuo ng mga babae. May mga lalaki dyan, mga kaibigan at mga kababayan. Kaya po, hindi po pinahintulutan po ng Diyos na ang mga babae ay mangaral at magturo sa iglesia dahil may utos na tinanggap sila. May utos na naukol sa babae at may utos na naukol sa lalaki. Yan. So, ito po, sa mga nagpapatupad po ng ganyan na mga ngaral, pinapaalalahanan namin kayo na ang inyong ginagawa ay salungat sa nasusulat. Salungat sa Biblia. Yun naman mga babae na gumagawa nito, ay mag-ingat kayo sa inyong sinasang-ayunan. Saliksikin ninyo kung ano ang nasusulat o anong Biblia na utos para sa babae. Pagdating sa iglesia, sa namin dito mga talata, wala talagang patunay na ang babae o wala talagang ebidensya na ang babae ay pwedeng magturo, mangaral, mamuno sa isang iglesia, kundi pasakop. So, kaya hindi talaga pwede. Tsaka yung mga ginagamit nilang talata ng mga mangangaral, minsan nga pinagpipilitan nila na ang babae daw ay yung unang preacher sa pagkabuhay na maguli ng Panginoon. Hindi po yun. Kundi ang ano lang doon, inutusan lang ng Panginoon si Maria Magdalena na sabihin sa kanyang mga alagad na siya ng buhay na maguli, na paroon siya sa Galilea. Hindi sinabi doon na mangaral ka sa mga kapatid mo. Malinaw yan. Malinaw naman. Tsaka hindi nga pwede talaga Evangelist Alan, ito sa inyo, sinasabi ko sa inyo, na pinapaalala ko sa inyo sa mga nagpapatupad nito, na hindi talaga pwede dahil nga kahit sa Korinto, ay kahit yun sa sinasabi sa unang Korinto chapter 14 verse 34 to 35 ay hindi lang yun para sa mga Korinto, kundi sa lahat ng mga babae, lahat ng mga iglesia yun yung tinutukoy ng Apostol Pablo. Hindi pwedeng mag-conflict yung sinasabi na kahit yung sa Galatia chapter 3 verse 27 to 28, doon sa mga utos ni Apostol ng Panginoon na binigay kay Apostol Pablo para sa mga babae, hindi pwede. So yun yung punto doon. Kaya mag-ingat kayo sa inyong pinapatupad sa inyong iglesia na ang babae pwedeng mangaral, pwedeng mamuno sa isang iglesia. At lalabas kapatid na yung mga tagapangaral, yung mga ngaral o tagapagturo o mga organisasyon na nagpapahintulot nito na hindi naman talaga ipinahintulot ng kasulatan ng Biblia, lalabas na sila ay suwail. Amen. At nagiging Diyos sila sa kanilang sarili dahil nga malinaw sinabi ng kasulatan, hindi ipinahintulutan sa kanila sa mga babae mangaral, pero sila pinahintulutan nila. Kaya nga lalabas silang suwail. Amen. Kasi nga nagpatupad sila ng isang bagay na hindi po pinapatupad ng Biblia, hindi sinasang-ayunan ng Biblia. Kaya nga nagiging Diyos sila sa kanilang sarili. At ito pa, yung mga babae naman na sumang-ayon o nasang-ayunan na nagsisipagturo at nagsisipangaral sa iglesia, ang nagiging Diyos po ninyo ay hindi po yung Diyos na lumalang. Yan po ang katotohanan. Kundi po ang Diyos po ninyo ay yung tao pong nagpahintulot po sa inyo, yung mamangaral o tagapagturo o namumuno sa organisasyon. Bakit? Dahil nga po sinunod po ninyo yung utos ng tao kaysa sa utos ng Diyos. Kaya po mag-ingat po tayo. Tsaka ito pa, Evangelist Alan, magdaragdag at magbabawas tayo sa nakasulat sa Biblia. Ay ang sabi ng Biblia, huwag tayong magdagdag, huwag tayong magbawas.
Total, sabi nga, hindi naman dito pinag-usapan ng perfect o ano ang isang iglesia. Pero, hindi sa perfect o hindi perfect, kundi sinisikap natin na ipatupad ang buong katuwiran ng Panginoon, ang buong katotohanan. Dahil dapat maging kagaya tayo ng Apostol Pablo. Tsaka isa pa, Evangelist Alan, nagpapakilala tayo na tayo apostolikong doktrina, pero pagdating sa mga sulat ng Apostol Pablo, ay binabawasan natin. Yan. Oh. Kaya kumbaga sa madaling sabi, hindi tayo so yung mga nagpapatupad ng ganyan na mga babae mamuno ng ngaral, nagtuturo sa iglesia, ay nagbabawas kayo sa apostolikong doktrina. So yun yung mangyayari po niyan. At ito pa, last mga kaibigan at mga kababayan. Again, sasabihin po namin, wala pong masama ang mangaral, wala pong masama ang magdala po ng ebanghelyo, ipangaral mo sa mga tao. Ang masama, kapag sinuway mo yung utos na hindi para sa'yo, kahit po maganda po yung purpose po ninyo, kayo mga babae, kahit maganda po yung purpose po ninyo, kapag may sinusuway po kayong utos, ay wala po yung saysay o wala yung kabuluhan. Amen. Mangyayari ang kapatid, yung nangyayari sa kanya, kay Uza. Si Uza, kung makikita natin, maganda yung hangarin niya. At kung makikita po natin, kung alam po ninyo ang history kasaysayan po ni Uza, si Uza po ay isa sa mga lahi po sa 12 lipi ni Israel. At ang inutusan po kaya mga Libita, si Uza ay hindi naman Libita. At ito yung nangyari kapatid, habang sila nagdadaan, kasi nga pabalik na sila sa kanilang lugar, natisod yung mga baka. Ang ginawa ni Uza, dahil nagmagandang loob, ito kapatid, masama ba ang tumulong? Masama ba ang magmalasakit? Hindi. Napakagandang bagay. Ay, napakagandang bagay. Pero makikita natin doon, pinatay po ng Panginoon si Uza. Si Uza, bakit? Dahil po may utos po na ang magdadala lamang po, kapatid, ng kaban ng tipan ay ang mga Libita. Amen. Si Uza, hindi po Libita. Hindi dapat galawin yung kaban ng tipan. Kaya po, pinatay po siya ng Panginoon dahil po sa utos. At ganun din po yan kay Haring Saul. Kaganda ng hangarin ni Haring Saul. Sabi niya, ang utos ba sa kanya kapatid na pupunta kayo sa mga malasita. Doon sa bayan, ubusin ninyo lahat. Wala kayong ititira. Bata man matanda, hayop, kahit sanggol, kahit nagpapasuso, subususo, patayin ninyo. Ang ginawa ni Haring Saul kapatid, tumira ng matatabang guya, tupa. Ang utos, walang ititira. Nakipagkatwira na si Haring Saul. Sabi niya, tinira ko yan. Sabi niya, nung pumunta kasi si Propeta Samuel, sabi niya, Haring Saul, hari, sinunod ba ang utos ng Panginoon? Sabi ni Haring Saul, oo, sinunod na namin ang utos ng Panginoon. Sabi ni Propeta Samuel, ano yung naririnig ko? May mga umuungal na mga tupa. May mga baka dyan, may mga guya dyan, may mga baka. Yan Samuel, propeta, ihadog ka sa Panginoon. Sabi ni propeta, nagkukulang ba ang Panginoon ng mga hain? Sabi ni propeta Samuel, maigi ang pagsunod kaysa sa hain. Kaya po, mga kaibigan at mga kababayan, kung ayaw po natin, sa inyo mga kaibigan, sa mga tagapagturo, kung totoo po kayong natatakot sa Diyos, dapat po kayong sumunod sa utos ng Panginoon. Amen. At kayo naman mga babae, kung totoo kayong naglilingkod sa Diyos, huwag din yung susundin ang utos ng tao kapag against na sa kalooban ng Diyos. Tandaan po natin, kahit maganda po yung hangarin po natin, kapag may sinalungat po tayong utos na hindi po kalooban ng Diyos, walang saysay po yung walang kabuluhan. Magiging gaya lamang tayo kapatid ni Uza at ni Haring Saul. Amen. Kaya hindi sila nakabuti. Si Uza pinatay. Si Haring Saul tinanggal na maging hari. At yung salot, sumakan niya yung masamang espiritu. So, ganun din po tayo. Tandaan po natin, mga kaibigan, mga kababayan, kapatid, na may mga utos ang Panginoon ay binigay. Utos na nauukol lamang sa lalaki at utos na nauukol lamang sa babae. At ang utos na magturo, mangaral at mamuno sa iglesia ay para lamang sa mga lalaki. At ang utos naman sa mga babae ay magpasakop sa kanya-kanyang asawang lalaki sa lahat ng mga bagay. Wala silang kapaintulutan mangaral, magturo at pamunuan ang lalaki. Again,
muli at muli namin sasabihin, ang iglesia ay binubuo po ng lalaki at babae. At hindi po sinasang-ayunan ng Biblia na ang babae ay mamuno, magturo at magkaroon ng pangangaral o mangaral siya sa iglesia. So pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Muli, hanggang dito na lamang ang aming pagtuturo. Kami po ang tagapangalat ng katotohanan. Magandang araw po.